Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So, we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, magandang satisfaction rating ng Administrasyong Marcos ikinalugod, whole of nation approach palalakasin pa. Ito'y kaugnay ng resulta ng SWS survey kung saan lumabas na 59% ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa pamamahala ng Administrasyong Marcos, lalo na ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at sa mga mahihirap. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Welcome rin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang resulta ng SWS survey kung saan lumalabas na 59% ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa pamamahala ng Administrasyong Marcos. Batay sa survey, kabilang sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng publiko ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad na nakakuha ng plus 65 at gayon din ang pagbibigay prioridad sa mga may hirap. Ayon naman kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, ang positibong rating na ito ay bunga ng whole of nation approach ng administrasyon. Kasama sa mga programa ng DSWD sa disaster response, ang buong bansa handa na layong agad tugunan ng pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng kalamidad. Meron ding Disaster Response Command Center, Mobile Command Center at mga mobile kitchen na bahagi ng innovation para mapahusay ang disaster response. Nangako rin itong patuloy na palalakasin ng mga programa para matulungan ng mga mahihirap, kabilang na ang Walang Gutom program. Ayon kay Asik Dumlao, magsisilbing inspirasyon ng kagawaran ang magandang survey rating para pagbutihin pa ang kanilang mga programa at serbisyo sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture, Philippine Crop Insurance Corporation o DAPCIC at app na GCash nagsanib puwersa upang maibigay ang mabilis
o maibigay ng mabilis ang bayad pinsala sa mga insured farmer. Ayon kay DAPCIC President Jovi Bernabe, ang pagtutulungan na ito ay nagpapakita ng nagkaisang layunin upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng pagbabago. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Nagsarepuwersa ang Department of Agriculture, Philippine Crop Insurance Corporation at ang mobile wallet app na GCash upang maibigay ng mabilis ang bayad pinsala sa mga insured farmer. Isang memorandum of agreement ang nilagdaanan ni DA-PCIC President Joby Bernabe at ni President at CEO Oscar Enrico Reyes Jr. ng G-Exchange Incorporated, ang kumpanya ng GCash. Ayon kay Bernabe, ang partnership na ito ay pagpapakita ng nagkaisang layunin upang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbabago. Hangad dito ang mas matibay at maayos na akses ng mga magsasaka at mangingisda para mapabilang sa mabilis na serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng teknolohiya. Nakapaloob din sa kasunduan ang Funds Disbursement Service ng GCash kung saan dediretso na sa GCash wallet ng mga magsasaka ang bayad pinsala. Wala na umanong aasahang delay o pagkaantala at iba pang problema kumpara sa mga ini-isyong mga tseke. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, makabuluhang dialogo hangad ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsimula ng Parliamentary Intelligence Security Forum o PISF. Ang PISF ang nangungunang plataporma para sa mga mambabatas at security experts na mag-usap at magpalitan ng kaalaman kaugnay sa umuusbong na mga banta sa geopolitical tensions, economic coercion, at cyber threats. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Kathleen Forbes. Mainit na tinanggap ni Speaker Martin Romualdez ang mga delegado para sa 2 araw na Parliamentary Intelligence Security Forum. Sa welcome reception na isinagawa linggo ng gabi, sinabi ng House Speaker na ang pulong na ito ay pagbibigay diin sa commitment ng bawat kalahok sa rules-based international order, pagpapalalim sa strategic cooperation at pagtiyak na walang bansa, maliit man o malaki, ang mag-isang haharap sa anumang uri ng panggigipit. Ang PISF ang nangungunang plataporma para sa mga mababatas at security experts na mag-usap at magpalitan ng kaalaman kaugnay sa umuusbong na mga banta at nagsisilbing sandigan ng international cooperation sa paglaban sa geopolitical tensions, economic coercion at cyber threats. Tinukoy pa ng leader ng Kamara na nasa gitna ngayon ng global security concern ng Indo-Pacific region dahil sa isyu ng agawan sa teritoryo, economic coercion, cyber security threats at geopolitical rivalry, at matutugunan lamang anya ang katatagan ng Indo-Pacific sa pamamagitan ng konkretong hakbang at aksyon. Tatagal ang pulong mula ngayong araw, February 3 hanggang February 4 na idarao sa Batasan Pambansa Complex. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nasa 40 social media personalities ang ipinatawag ng Tri-Committee sa Kamara para sa pagsimula ng investigasyon sa paglaganap ng fake news at disinformation. Ikakasa ang pulong ngayong Martes, Pebrero 4 sa panguna ng Committees on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Ilan sa mga personalidad na ito ay kilala sa kanilang impluensya sa social media platform, partikular sa usapin ng politika at komentaryo. Dadalo rin sa pulong ang mga kinatawan mula Google, Meta na nagmamay-ari ng Facebook at ByteDance na nagmamay-ari naman ng TikTok, pati na rin ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP at Department of Justice o DOJ. Kabilang sa paksa na pag-uusapan ang regulatory challenges at mga ipinatutupad na mekanismo laban sa online disinformation.
Umaasa naman si Laguna Representative at Lead Chair Dan Fernandez na matukoy dito ang mga kakulangan sa batas at polisiya ukol sa digital platforms upang masigurong tama at makatotohanang impormasyon ang makukuha dito ng publiko. Mapapanood ang pulong sa pamagitan ng live stream upang bigyang pagkakataon din ang publiko na makibahagi sa diskurso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Commission on Elections o COMELEC nakapag-imprenta na ng 9 milyong balota. Gayunpaman ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, malayo pa ito sa target na 72 milyong balota na gagamitin para sa Mayo 12 na midterm elections. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Michael Rogas. Umaabot na sa 9 na milyong balota ang naimprenta ng Commission on Elections sa pamamagitan ng National Printing Office. Ang pag-imprenta ng mga bagong balota ay nagsimula lamang noong araw ng Huwebes matapos ang makailang postponement nito dahil sa mga inilalabas na TRO ng Korte Suprema kaugnay sa mga kandidatong una nang idinideklara ng COMELEC bilang mga nuisance. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malayo pa ito sa target nila na 72 milyong balota na gagamitin para sa May 12, 2025 midterm election. Pero hindi binago ng COMELEC ang April 14 na deadline para matapos ang lahat ng balota. Aminado si Garcia, medyo natatagalan ang manual verification at machine verification ng mga bawat isang balota. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nanindigan ang Philippine National Police o PNP na legal at mabisang kampanya kontra loose firearms ang muling pagpapatupad ng Oplan Katok nito. Ito ang naging pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kabila ng patuloy na pagtutol at pagpapatigil ng Commission on Elections o COMELEC sa kampanya. Paliwanag ni Marbil, walang pananakot sa kanilang kampanya dahil personal na pinaaalalahanan lamang ng pulisya ang mga tukoy ng may-ari ng baril hinggil sa kanilang obligasyon. Partikular na rito ang pag-renew ng kanilang license to own and possess firearms o LTOPF o paghikayat sa mga may-ari ng baril na ilagak sa pangangalaga ng PNP ang kanilang armas kung hindi pa napapalitan ng bago ang kanilang lisensya. Kahit walang eleksyon, ayon kay Marbil ay regular na isinasagawa ang Oplan Katok ng PNP salig sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Binigyang din ng PNP na prioridad nito ang kaligtasan ng publiko at hindi kailanman papanig sa kahit kaninong politiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pulis na nasawi sa banggaan ng eroplano at helicopter sa Amerika, bibigyan ng parangal pag-uwi ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police o PNP makaraang kumpirmahin na nasa Amerika na ang misis ng nasawi na si Police Colonel Pergentino Malabed para tukuyin ang labi ng namayapa o para tukuyin ang labi ng namayapang kabiyak. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Bibigyan ng Philippine National Police sa karapatang pagkilala at angkop na parangal si Police Colonel Pergentino Malabed pag-uwi nito sa bansa. Yan ang tiniyak ng PNP makaraang kumpirmay nito na nasa Amerika na misis si Malabed para tukuyin ang labi ng kanyang namayapang kabiyak. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa misis ni Malabed ay nakarating na rin sa Amerika ang kapatid ng nasawing pulis. Sinabi ni Fajardo na dumiretso ang kapatid ni Malabed sa Police Attaché roon para maisaayos sa mga kinakailangan dokumento upang maiuwi na sa bansa ang labi ng nasawing pulis.
Police. Magugunitang kabilang si Malabed sa mga nasawing pasahero ng American Airlines matapos namang bumaga sa isang military helicopter sa Reagan National Airport sa Washington noong isang linggo. Nasa Amerika si Malabed para sa isang opisyal na misyon bilang pinuno ng PNP Supply Management Division nang masangkot sa kalunos-lunos na aksidente. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa search and rescue operations palalakasin pa. Kaugnay nito, sinaksihan ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno at Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, ang 5 araw na pagsasanay ng dalawang bansa sa nasabing pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Palalakasin pa ng Pilipinas at Canada ang kooperasyon nito, partikular na sa pagsasagawa ng search and rescue operations sa panahon ng kalamidad. Ito ayon sa Office of Civil Defense ay makaramagsanay ang kanilang specialized unit in search, rescue and retrieval operations katuwang ang Canadian Disaster Assistance Response Team noong isang linggo. Kapwa sumaksi sa 5 araw ng pagsasanay sina OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, gayon din si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman. Dito nagpalitan ng kaalaman at kasanayan ng dalawang bansa, partikular na sa collapse structure search and rescue, water search and rescue, high angle rescue, forest fire rescue at rapid deployment tactics. Nagpasalamat naman si Nepomuceno kay Ambassador Hartman sa pagkakataong magbahagi ito ng mga kaalamang salig sa international standards upang mapalakas pa ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa kalamidad. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, muling pagbubukas ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, walang katotohanan. Ito ang inihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at nagbabala ito sa publiko hinggil sa mga sulat at text messages na kumakalat sa umano ay muling pagbubukas ng mga POGO. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Lawrence Tanhoco. Nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko hinggil sa mga sulat at text messages na kumakalat ngayon hinggil sa umano'y muling pagbubukas ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, may mga tao na nanamantala ng mga investors at nagpapabayad ng malaking halaga kapalit ng limitadong slots para sa POGO licenses at sinasabing direkta itong mag-ooperate sa ilalim ng PAGCOR. Pagbibigay din ni Tenco, wala itong katotohanan at nananatiling ban ang POGO sa bansa. Wala rin anyang planong ibalik ang operasyon ng POGO sa lalong madaling panahon. Paalala ng PAGCOR boss, i-report agad sa kailang tanggapan o sa pulis sakaling makatanggap ang sinuman ng nasabing sulat o text message dahil ito anya ay mula sa mga scammers na kailangan ng matigil. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Bureau of Immigration o BI at Philippine Economic Zone Authority o PEZA lumagda sa kasunduan para sa mas maayos na pagproseso ng visa ng mga dayuhang manggagawa. Ang kasunduan na Data Sharing Agreement o DSA ay nilagdaan upang mapatatag ang proseso ng pagbibigay ng PEZA visa sa mga dayuhang manggagawa sa ecozones. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Lumagda sa isang Data Sharing Agreement o DSA ang Bureau of Immigration at Philippine Economic Zone Authority o PEZA upang mapatatag ang proseso ng pagbibigay ng PEZA visa sa mga dayuhang manggagawa sa ecozones. Ginawa ang pirmahan nito lamang Enero sa tanggapan ng PEZA sa Pasay City kung saan tiniyak ng dalawang ahensya na ang pagpapalitan ng datos ay alinsunod sa umiiral na batas, partikular na ang Data Privacy Act. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, makatutulong ang kasunduan
upang mapabilis ang visa processing ng mga dayuhan nang hindi isinasakripisyo ang seguridad ng mga impormasyon. Samantala, sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga na makikinabang ang mga foreign investor at manggagawa sa mas epesyenteng proseso ng dokumentasyon. Kapwa nangako naman ang BI at PEZA na kapwa mahigpit nilang babantayan ang pagsunod sa data security measures at agarang tutugon sakaling magkaroon ng anumang uri ng breach. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Land Transportation Office o LTO, porsigidong palakasin ang kampanya ng road safety sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang naging pahayag ni LTO Chief Vigor Mendoza matapos pangunahan ang motorcade sa Tanay Rizal na nagsusulong gawing ligtas muli ang kalsada ng Marilake para sa lahat ng dumadaan dito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Porsigido ang Land Transportation Office na palakasin ang kampanya ng road safety sa iba't ibang lugar sa bansa. Pahayag ito ni LTO Chief Vigor Mendoza matapos pangunahan ang motorcade sa Tanay Rizal na layong isulong ang Make Marilake Road Safe Again sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Noong nakaralipas sa taon, inilunsad ng LTO ang Stop Road Cross Campaign sa gitna ng tumataas sa bilang ng mga aksidente sa kalsada sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine National Police Highway Patrol Group, humigit kumulang 31,000 aksidente sa kalsada ang naitala noong 2024 at 2,747 ang nasawi. Kabuang 47,206 na sasakyan ang nasangkot sa mga aksidente. Mahigit 15,000 sa mga ito ay mga motorsiklo at higit sa 17,000 ay mga four-wheel vehicles. Higit na nag-udyok kay Mendoza sa pagsusulong ng road safety ay ang pagpayag ng malalaking korporasyon na tumulong para sa advocacy na ito ng pamahalaan. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo ang Philippine Ports Authority o PPA sa patuloy na paglakas ng cruise tourism sa bansa ngayong taon. Ito'y matapos bumisita ang 2 international cruise ships sa mga pangunahing destinasyon sa Pilipinas sa pagtatapos nitong buwan ng Enero. Nitong Enero at 31, dumaong sa Bohol ang Maltese flag cruise ship na MS Europa 2 Lulan. Ang mahigit 400 pasahero na karamihan ay mula sa Germany at Europe. Namasyal ang mga bisita sa probinsya kabilang sa tanyag na Chocolate Hills bago tumulak patungong Kalanggaman Island sa Leyte. Samantala, muling bumalik sa Manila South Harbor noong Enero at 30 ang MV Norwegian Sky Sakay ang halos 2,000 pasahero. Sa datos ng PPA, umabot sa 142,574 ang cruise passenger arrivals noong 2024 na 61.9% mas mataas mula 2023. Target ng ahensya na umabot ito sa 185,000 ngayong 2025 katumbas ng pagtaas sa 29.8%. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, patuloy na pinalalakas ng bansa ang reputasyon nito bilang isang premier cruise destination sa Asia na tiyak na magpapalakas sa lokal na ekonomiya at turismo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 600 estudyante sa Cagayan at Isabela na bigyang kaalaman sa mga serye ng Environmental Symposium na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR nitong Zero Waste Month. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agarupindom agasot nga estudyante tinatulungan kun nasursuruan itin sa yangkat nga Environmental Symposium to Department of Environment and Natural Resources uno DENR Region 2. Kadagiti na dumaduma apagadalan iti probinsya ti Cagayan ken Isabela. Kagidanday iti selebrasyon ti National Zero Waste Month iti napalabas sa bulan ti Enero. Karaman kadagiti dinaraya na pagadalan ti ahensya ti Afusing National High School iti Ilit Alcala, Cordova National High School iti Amulong, Cabo National High School iti Peñablanca agpapada. Masarakan iti Cagayan ken iti pasupmet ti Isabela ket Antagan National High School iti Tumawini ken Ugad National High School iti Etiague. Babaen iti napateg apatangan nga indulwan dagiti panakabagi ti Senro Alcala ken Penro, Karaman ti Kabagan ken Conservation and Development Division inalukoy da dagiti estudyante nga agbalin a responsable iti umno a panangibeleng ti basura iti pagadalan da pagtaengan ken komunidad ken makipasot iti panangtaripato iti aglawlaw na ibunan nagpay kadagitoy dagiti pagallagadan ti Republic Act 9003 wenno ti Ecological Solid Waste Management Act babaen ti panangyam ammo ken Pinas da basura buster kas imahe tapno mapapigsa ti kampanya ti ahensya para iti proper waste management. Dita ti damag Manipud Tuguegarao City dayto ni April Salukon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City Circular Economy Program inilunsad sa Baguio. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Inyuswat ti lokal na gobyerno iti syudad ti Baguio iti Circular Economy Program nga daan panggap nga mangpabasit kadagiti basura ken mapagnumaran da itoy akas may sa baro nga resources para ti mas nasaysayat nga masakbayan. Tinaso nga programa ket inatendaran kenen sinabortaran iti European Union Green Economy Program in the Philippines. Nakapokus tinaso nga launching maninaig iti impactful behavioral shift para ti circular economy manipod iti dati nga linear. Daytoy kat gapo taaklunan da ti dakkel nga iti panakagunod iti epektibo nga panang manehar ken daduma pa prinsipyo ti circular economy ket iti panang balpaliw iti panagugugali ken panagpampanunot iti publiko. Inlanad pa iti lokal gobyerno ti circular portfolio iti syudad ti Baguio, partikular ti Bida Barangay, Circular Tourism and Enterprises ken iti Green Education kasama ti circular motto ti syudad nga panagsa nopen kayat na sa wen ket iti panagtipon ken panagurnong babaen iti panagtitinulong iti komunidad kasama iti simbolo ken logo iti circular economy. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng damag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, send-off ceremony sa advanced deployment of troops para sa 2025 midterm elections. Inlunsad na ng Masbate PNP. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Katakod kan mas pinahigot na seguridad para sa 2025 midterm elections, biglunsar na kan Masbate Police Provincial Office ang send-off ceremony para sa advanced deployment of troops kan nakaaging Enero 31. Sinabayan ini kan pagtiripon kan Provincial Joint Security Control Center na obhetong masyerto ang salbado asin matuninong na eleksyon sa probinsya. Pinanginota ng aktibidad kan mga opisyal asin representante gikan sa COMELEC, Masbate PNP asin AFP. Pigsyerto kan kapulisan ang sa indang pagiging preparado sa pagmantinir kan seguridad urog na sa mga election areas of concern nganing malikayan ang anuman ng mga daipiglalao o mana insidente. Mantang nagpagirumduman ang COMELEC sa mahigot na pagpapautob kan election-related laws and security measures. Gikan sa RP Virac,
Ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 nagsagawa ng online technical guidance para sa mga mangangasiwa ng 4-piece program sa Central Visayas. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Aron mas maanda magmahan ay ang pagpatuman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps sa rehiyon, nagpahigayon og usa ka online technical guidance ang Department of Social Welfare and Development 7. Ang 4Ps usa sa flagship program sa national government adunay 1,181 ka mga tinugyanan dinhi sa tibuok Central Visayas gikan sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Tumong sa maong pagbansay ang masiguro nga susama ang mga pamaagi sa pagpatuman sa programa nga nagtabang sa mga kabus sa Pilipino pinaagi sa pagdugang sa ilang kaalam ug kahibalo sa panginabuhi. Gilakip usab sa pagbansay ang direksyon sa ahensya ilabi na sa programang 4Ps. Sa iyang bahin, si DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero mipadangat og paggiya ngadto sa mga katimbang sa ahensya sa matag probinsya sa rehiyon aron magtamod gayud sa lagda. Samtang si Rosalie Dagulo, kinsa mo'y National Program Management Office Deputy Program Manager for Program Services and Interventions, mipadangat usab sa tukma nga direksyon ug lakang aron magmalampuson ang padayon nga pagpatuman sa programa sa Central Visayas. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Mas marami pang cruise ships aasahang bibisita sa isla ng Boracay ngayong 2025. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Janelle Baclay. Nagapadayon ng paginabot sa mga cruise ship sa isla ng Boracay subong nga tuig 2025 kung sadiin 6 na ka mga barko ang nabalhag na nag-abot sa unang nga bahin sang tuig. Suno kay Niven Makirang OIC sang Port Cruise Ship Operation sa Aklan, una nga nag-abot ang Aida Stella sang Enero 13, ginsundan sang MV Norwegian Sky sang Enero 16 kang nagbalik liwat sang Enero 18. Nagabot man ang Seabourn Encore sang Enero 26 antes nagbalik ang MV Norwegian Sky sang Enero 31 nga mo ikalima nga cruise ship arrival sa bulan sang Enero. Pebrero 2 naman sa nagbisita ang MS Europa, ang unang nga cruise ship sa isla sa Pebrero kag ang ika-anong nga cruise ship arrival sa Boracay Island subong nga 2025. Una na nga ginpahayag ni Makirang nga may kabugusan nga 17 ka mga cruise ship ang nakatalana nga magabisita sa isla sang Boracay subong nga tuig 2025 nga pagpakita naman sang padayon nga kapagsik sang cruise tourism sa isla. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 20 centenarians mula sa Davao Region ginawaran ng tig 100,000 pisong halaga ng cash incentive mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Nakadawat og tag 100,000 pesos nga cash incentive ang 20 ka mga centenarian awardees gikan sa Region 11 nga gitunol sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD 11. Gipangunahan ang pagtunol sa cash incentive sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program Management Office nga maoy miadto sa nagkadayang lugar sa Region 11. Gikalipay usab kini og gipasalamatan sa mga centenarian awardees nga sila Raja Moreno nga nagikan sa Malita, Davao Occidental, Fidel Candia gikan sa Malalag, Davao del Sur, Mansegen Mino og Dalmonita Pandaya nga parehong nagikan sa Malalag, Davao del Sur, Salvadora Misanadi o Masinadi nga nagikan sa San Isidro, Davao Oriental, Cipriano Castillo gikan sa Mati, Davao Oriental, Depenayano Sension sa Lupon, Davao Oriental, Pilar Sedenya og Gomorob Olinan nga parehong nagikan sa Banay-Banay, Davao Oriental ang paghatag kanila sa cash incentive. Samtang gipasigarbo usab sa mga centenarian ng ilang sikreto sa taas nga kinabuhi sama sa pagkaon ug mga masustansyang pagkaon ug dili daling masuko ug ang hugot nga pagtuo sa Diyos. Ang tanan nga mga centenarian awardees nagkadawat sa maong
maong kantidad subay sa RA number 10868 kon ang Act honoring and granting additional benefits to Filipino centenarians and for other purposes nga mas gila isip Centenarian Act of 2016. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, kauna-unahang Standard Baseline Calibration Monument sa Caraga Region itatayo sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement tali sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur ug Department of Environment and Natural Resources o DENR Caraga para tukuron ang kinaunahang standard regional baseline para sa testing o registration sa surveying instruments dinhi sa Caraga Region. Ang Land Management Bureau sa DENR kauban ang Geodetic Engineers of the Philippines ang usab na himong kabahin sa gipaygayong MOA signing ingon man groundbreaking sa testing site didto sa DO Plaza Government Center sa Barangay Patinay, lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Target sa pagtukod og testing center nga ma-improve ang registration o calibration sa mga surveying instruments alang sa mas tukma o accurate ingon man epesyenteng pag-survey sa mga lupa sa rehiyon. Pinaagi ni ining testing and registration site makatabang kini nga mopaabante sa kaalam o kapasidad sa mga geodetic engineering sa rehiyon. Mas ma-enhance usab ang kalidad sa pagpa-survey sa mga lupa. Dako kinig kabahin sa pagpalambo sa proyektong pang-infrastruktura kay duna naman unyay reliable o standardized system sa testing and registration sa mga surveying instruments. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo sa 2.5% hanggang 3.3% ang inflation rate sa buwan ng Enero ngayong taon. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagmahal ng mga pangunahing bilihin dulot ng epekto ng nagdaang masamang panahon at ang taunang pagtaas ng singil sa tubig at sin taxes ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ngayong buwan. Gayunpaman, bahagyang mababawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng mas mababang presyo ng bigas at singil sa kuryente. Tiniyak naman ng Monetary Board na patuloy nilang imo-monitor ang mga presyo upang mapanatili ang price stability na makakatulong sa balanse at pangmatagalang paglago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng Asian Development Bank o ADB ang $500 milyong na loan para sa Pilipinas upang palakasin ang disaster resilience and response ng bansa. Ang policy loan ay magbibigay daan sa Pilipinas para sa quick access sa financing tuwing may kalamidad at health emergencies. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Pavit Ramachandran, bagamat ang Pilipinas ay isa sa fastest growing economy sa Southeast Asia, nananatili pa rin itong may mataas na panganib sa mga kalamidad gaya ng bagyo, matinding pagbaha, lindol at pag-aalburuto ng bulkan. Anya, sa pamamagitan ng programa, malaking tulong ito upang palakasin ang kapasidad para sa disaster risk reduction and management sa buong bansa. Ito ay bahagi ng pangalawang Disaster Resilience Improvement Project sa ilalim ng kanilang Disaster Financing Program.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ng Pilipinas, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa noong nakalipas na taon. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod ng naitalang 5.6 na Gross Domestic Product o GDP growth rate para sa taong 2024. Ayon kay Recto, bagamat mababa sa target growth ang GDP output ng 2024, nananatiling pangalawa pa rin ito sa pinakamabilis sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN region. Sa kasalukuyan, pangwalo ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya noong 2024 mula sa 46 na bansa na nakapaglabas na ng kanilang datos sa GDP para sa fourth quarter ng taon. Sinabi ni Recto na kahit na mababa ang GDP growth outturn, nagpamalas pa rin ang bansa ng lakas at matibay na ekonomiya dahil napagtagumpayan nito ang mga panloob at panlabas na hamon gaya ng matitinding kalamidad, geopolitical tension at mahinang global demand. Noong 2024, ang services and industry ang siyang naging pangunahing economic driver sa paglago. May ambag din ang construction at manufacturing habang dahil sa mga nagdaang kalamidad kaya naapektuhan ang agriculture sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. hindi makakasama si Japeth Aguilar sa training camp at friendlies ng Gilas Pilipinas sa Doha, Qatar bilang preparasyon nito para sa darating na FIBA Asia Cup. Ayon kay head coach Tim Cone, hindi makakasama ang veteranong big man sa lakbay ng koponan sa Doha mula Pebrero 13 hanggang 18, subalit sasama naman ito sa final leg ng Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Chinese Taipei at New Zealand ayon sa pagkakasunod. Bukod kay Mason Amos, papalit sa 38 anyos na sentro si Barangay Ginebra teammate Troy Rosario. Si Rosario ay dinagdag sa lineup ng Gilas pagkarang magtamo ng ACL injury si big man Kai Soto. Habang kasama sa Doha ang 33 anyos na si Rosario, sinabi ni Cone na pagdidesisyonan pa ng koponan kung makakasama siya sa huling lineup ng national team o hindi bago ito tumulak patungong Chinese Taipei sa Pebrero 19. Bukod kay 7'3" Soto, na kakagaling lamang sa operasyon para sa kanyang ACL injury at inaasahang hindi makakalaro sa loob ng isang taon, ipaparada ng Gilas ang kaparehong koponan na naglaro sa simula ng Asia Cup qualifiers nitong nakalipas na taon. Binubuo ang koponan ni Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Chris Newsome, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, AJ Edu, Amos, naturalized player Justin Brownlee at ang nagbabalik na si Jamie Malonzo. Sa Qatar, makakalaban ng Gilas sa friendlies ang mga national teams ng host team, Lebanon at Egypt. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binawi ng Strong Group Athletics o SGA ang kanilang partisipasyon sa 34th Dubai International Basketball Championship. Sa isang pahayag, sinabi ng SGA ang desisyon nila ay nagmula sa pagkatalo sa semifinals kontra Tunisia na meron silang nakitang hindi pagtawag ng mga referee na naging malaki ang epekto sa resulta ng laban. Ayon kay head coach Charles Chu, buong laban ay may mga hindi tinawag na mga foul laban sa koponan na nagpabor para sa Tunisia. Dagdag ni Chu na ang pinaka-kontrobersyal ay ang sa mga huling segundo na dihado ang koponan ng 3 puntos, 66-63.
Paliwanag ng SGA, kitang-kita na may kontak ang Tunisian big man na si Mokhtar Gyaza kay Renz Abando na nagtatangkang tumira ng 3-pointer, may 4.4 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Dahil sa talo, hindi nakapasok sa finals ang SGA na nagtatangka sanang bawiin ang kanilang tropeyo sa torneo. Kung itutuloy ng strong group na i-boycott ang battle for third place, mapupunta sa United Arab Emirates ang bronze medal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ni outside hitter Bernadette Pons na tumamlay ang nagdedepensang Creamline sa third at fourth set bago nakabalik sa fifth frame para talunin ang Signal HD 25-19, 26-24, 23-25, 23-25 at 15-9 sa 2024-2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Si Pons ang sinandalan ng Cool Smashers sa fifth set para iposte ang imakuladang 7-0 kartada sa torneo. Pumalo si Pons ng 27 puntos mula sa 24 na kills, 2 service aces at 1 block bukod pa sa 14 na excellent digs. Bagsak ang HD Spikers sa ikalawang dikit na kabiguan para sa 5-3 marka. Dahil sa kanyang performance, tinanghal bilang Press Corps Player of the Week Pilipinas Live sa linggo ng Enero 28 hanggang Pebrero 1. Tinalo ni Pons sina Kyle Negrito ng Creamline, Savvy Davison ng PLDT, Jov Gonzaga ng Zeus Coffee, Ivy Laksina ng Akari at Trisha Tubo ng Farm Fresh para sa lingguhang patimpalak. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports. Samantala, narito naman ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nanindigan ang kapuso actor na si Mark Heras na wala siyang ginawang mali sa naging performance nito sa isang gay bar kamakailan. Sa isang online interview, lakas loob niya nga sinabi na wala namang mali sa kanyang ginawang pagsaya sa isang gay bar. Sabi ni Mark, dumating siya doon sa bar bilang guest performer na bahagi ng ginagawa niya sa Rocket Fiesta. Dagdag pa nito, hindi naman raw ito naghubad ni sumayaw na parang macho dancer. Sumayaw lang itong si Mark, ngunit wala nang ginawa na ano pa mang malaswa. Iginiit niya na para lamang sa pamilya ang kanyang ginawa at bahagi iyon lamang ng kanyang trabaho bilang isang performer. At dito na niya ikunento ang kanyang sakripisyo bilang ama sa kanyang anak. Sabi ni Mark, hindi raw siya namimili basta trabaho ay trabaho lang daw. Kaya mas lalo daw siyang tumatanggap ng mga trabaho para sa kanyang anak. At syempre, kung pride lang ang pag-uusapan, ayon sa dating starstruck alumnus, kaya niya itong lunukin, kaya niyang alisin ang hiya sa katawan at ang kanyang pagkalalaki para sa pamilya nito. At ikinalungkot ni Mark ang natatanggap nitong panguhusga sa kanyang ginawa at ang ginagawang pag-apak sa kanyang pagkatao. At matatandaan noong Setyembre ng 2021 nang i-welcome ni Mark at ng kanyang asawang si Nicole Donesa ang kanilang unang anak at
nito lamang Desyembre nang inanunsyo ng mag-asawa na muling nagdadalang tao si Nicole. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, usapang pamilya pa rin tayo dahil inamin ng TV host na si Iya Arellano na kinakabahan na ito sa ikalimang pagbubuntis sa kanyang asawang si Drew Arellano. Sa kanyang Instagram, ibinahagi nito ang ilan sa mga paghahanda bago ang kanyang panganganak gaya ng pagkonsumo nito ng isang supplement upang maging magaan ang kanyang delivery. Batid ni Iya na malaking factor sa kanyang pangamba ang kanyang edad ngayon na 38. Ngunit iginiit ni Iya na nagtitiwala ito sa kakayahan ng kanyang katawan upang pagtagumpayan ito. Setyembre ng nakaraang taon ang inanunsyo ni Iya ang muling pagbubuntis sa kanilang anak ng kapwa TV host na si Drew. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, itinuturing ng dating senador at dabarkads na si Tito Sotto na gimmick ang pagbuhay ng issue sa namayapang celebrity noong dekada 80 na si Pepsi Paloma. Sa unang pagkakataon na idiretsahang sinagot ni Tito Sen ang isyung ipinupukol sa kanya nang makapanayam ito para sa senatorial interview ng ABS-CBN News Special. Ayon sa dating senador, matagal ng showbiz gimmick ang issue tungkol kay Pepsi. At kung pagbabasihan ang interview sa kanya, sinabi nito na pera o gusto lang manira ang motivation ng nagpakalat ng issue na iyon. Sinabi pa nito na tapos na ang issue na iyon sa kampo nila at dito niya binanggit ang namayapan ng talent director ni Pepsi na si Ray De La Cruz bilang pinagmulan ng issue sa pagitan ng TVJ at ng dating sexy actress. Naungkat ang issue na ito mula ng inanunsyo ng director na si Daryl Yap ang produksyon ng pelikulang Halaw sa mga pangyayari sa buhay showbiz ni Pepsi Paloma na nauwi sa legal showdown ng kampo ni Yap at ng TVJ. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. At pati na rin yan na rin ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon.
Ang Pilipinas ngayon.